Mahigit 1 taon na rin nang mangyari to. Pero ilang malalapit na kaibigan at kapamilya lang ang napagkwentuhan namin. Pero mula nang makapakinig ako ng mga kwentong ipinapadala dito, ay naisipan kong ishare din yung kwentong karanasan namin nang noon ay boyfriend ko pa lang na si Jay. Pero ngayon po ay mister ko na. Ako nga po pala si City. Isa po akong bank teller, habang si Jay naman ay working sa isang government office. Since high school ay mag-boyfriend na kami at tumagal ng 8 years bago kami nag-decide na magpakasal. After kasi makapagtapos yung mga kapatid namin na pareho naming pinapaaral, ay saka pa lang kami nakapag-focus sa relasyon namin. Kaya noon pa lang namin talaga na-enjoy yung pagiging mag-boyfriend-girlfriend namin. Madalas kaming mag-ride sa mga magagandang view. Pareho kasi kaming mahilig ni Jay sa nature. Halos lahat ng nagiging date namin ay puro sightseeing sa mga magagandang scenery. Isa sa madalas naming puntahan dahil malapit lang sa metro ay ang Tanay, kung saan nangyari yung goosebumps experience namin na yon. Isa pa naman sa pinaka-kinatatakutan kong mangyari sa pagra-rides namin ay ang syempre ang maaksidente kami at maka-encounter ng mga ganoong paranormal activities. Duwag kasi talaga ako sa mga ganyan, lalo na at usapang multo. Buwan ng April noon, mansa rin namin ni Jay. Sinundo niya ako after office. Ang sabi niya, kakain lang kami sa labas. Oo nga, sa labas. Pero hindi ko in-expect. Nasa napakalayong labas pala. Nakarating kami ng Tanay para lang magkape at mag-overlooking. Okay naman sa akin yun. Mas gusto ko lang prepared talaga ako pag mag-rides kami. Sulit naman yung ngawit ko sa haba ng biyahe. Sobrang breathtaking ng lugar kahit gabi. Kaya nag-enjoy talaga kami. Past 10 nung mag-decide na kaming umuwi. Kaso sa minalas-malas, kung kailan naroon pa lang kami sa Marilake Highway, saka naman nagbabanta ang ulan. Gustong ibirit ni Jay ang takbo para daw hindi kami abutan. Pero syempre, hindi ako papayag. Mahirap na. Baka maaksidente pa kami. Kaya ayun, nagsimula na ngang pumatak ang ulan. Sabi ni Jay, sumilong muna kami. Saan naman ka ako? Puro puno at talahi pang nasa magkabilang gilid. Ni wala akong matanaw na bahayan. Tapos, itinuro niya yung parang kubo. Ayoko sana kasi madilim doon. Nakakatakot. Pero no choice kami kasi hindi rin safe at kumikidlat pa. Isinilim na ni Jay pati yung motor kasi kami lang naman yung naroon. Parang abandonadong tindahan yon. Sabi ko kay Jay, nakakatakot naman doon. Pero okay na rin ka ako kesa madisgrasya kami. Wag lang sana may multo. Lumakas na ng husto yung ulan. May kasama pang kulog at matatalim na kidlat. Maya't maya ako napapatili. Tapos maya maya, pareho kaming natigilan at nagkatinginan ni Jay nang makarinig kami ng boses ng babae na tila umiiyak. Tinanong ko kung nadidinig din ba niya. Oo daw, sabay lingan niya sa paligid pero wala naman daw tao. Sabi niya, baka mali lang daw kami ng dinig. Baka dala lang ng ulan. Sabi ko naman ay hindi. Iyak talaga ng babae yon. Nung una ay mahina lang. Tapos palakas na siya ng palakas. Sa takot ay napakapit ako ng mahigpit kay Jay. Lakas loob na sumilip kami sa loob ng tindahan pero wala namang tao. Kinikilabutan na talaga kami pareho nun kasi pakiramdam namin ay nasa tabi lang namin yung umiiyak. Tapos bigla na lang nanlaki yung mata ko. Nang paglingon ko ay nakita kong may tao nasa likod ko. Yung babaeng umiiyak. Napatili sabay takbo ako sa likod ni Jay. Yung babae nakasuot ng bestidang puti. Mahabang hanggang bewang yung buhok niya. Hindi namin nakita yung muka dahil nakatakip doon yung mga palad niya.
habang malakas nang umungoy-ngoy. Napaatras kami pareho at talagang natakot kasi bigla na lang siyang lumitaw doon. Wala naman siya doon nung una naming hanapin yung umiiyak. Pilit nagpakakalma si Jay at lakas loob na tinanong yung babae kung bakit siya umiiyak at anong problema. Pero wala kaming narinig na sagot sa kanya na patuloy lang sa pag-iyak. Nanginginig na ako noon sa takot. Kinakalabit ko na si Jay at sinesanyasang umalis na lang kami. Iba kasi ang tingin ko doon sa babae Tapos nagtataka pa kami kasi sobrang basang-basa siya sa ulan. Yung literal na tumutulo pa talaga mula sa buhok at damit niya yung tubig. Ganong nakasilong naman kami. Tapos bigla akong napamulagat nang mapansin ko na parang nagkukulay pula yung tubig na tumutulo mula sa katawan niya. Wala naman kaming nakitang sugat sa kanya pero ang lakas ng tulo. Kahit si Jay ay bigla ring napaatras nang makita naming naging dugo nga yung tumutulo na yon. Hanggang sa matigmak na ng dugo yung puting damit niya at patuloy lang din siya sa pag-iyak. Napasigaw na ako at hinila ko na si Jay pasakay sa motor. Natataranta at hindi siya magkandatuto sa pag-start ng motor. Nang mapaandar yon ay walang lingon likod na sumibad kami palayo sa lugar na yon. Magandang araw o gabi po sa admin at narrator ng channel na to. Ganoon na rin po sa mga kagaya kong walang sawang sumusuporta. Ako po si Shai ng Caloocan. 2 years ago po nang mangyari tong kwentong gusto kong ibahagi sa inyo. Doon po ito nangyari sa mismong Eskinita kung saan ako nakatira. Nagtatrabaho nga po pala ako sa isang pabrika dito rin sa Caloocan at normal na sa akin ang palaging ginagabi ng uwi. Palagi po kasing may overtime doon sa pinapasukan ko kaya sanay na rin ako. Nung gabing yon, inakala ko na isa lang din siya sa mga ordinaryong eksena sa tuwing umuuwi ako galing sa trabaho. Pero isang gabi pala iyon na magbibigay sa akin ng isang karanasan na hindi ko makakalimutan. 2 taon na nga pong nakalipas pero hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung paano at bakit ko na-experience yon. Araw ng Biyernes noon. Kagaya ng dati gabi na naman ako makakauwi. Loading kasi kami noon. Kung nung mga nakakaraang gabi ay okay lang sa akin mag-overtime kasi dagdag kita yon. Nung gabing yon wala ako sa mood. Paano? Ang lakas ng ulan. May paparating daw kasing bagyo. Inaalala ko yung dadaanan ko na namang baha tapos madilim pa. Ang hassle talaga. Kagaya nga ng inaasahan para na naman akong nakikipagpatentero sa baha at lubak dun sa mga kalsadang dinaanan ko. Mabuti na lang at doon mismo sa Eskinita namin hindi na binabaha mula nang magkaroon ng mga pumping stations. Ang bumabaha na lang doon mga alak na gabi-gabing nilalaklak ng mga tambay doon sa amin. Isa pa yon sa laging nakakapagpairita sa akin. Mga marites sa maghapon at mga lasenggo naman sa magdamag. Walang makakapigil sa kanila kahit bagyo. Kaya inaasahan ko na yun pagdating ko sa pinakagitna ng looban. Nagmadali na ako sa paglakad kasi sobrang lakas na ng ulan nun na may kasama pang hangin at halos tangayin na yung payong ko kaya nababasa na rin ako. Pero himala, natakot yata sa bagyo ang mga lasenggo at wala akong natanaw. Dati, kahit bumabagyo ay andyan sila lahat at nakikipagsabayan ng ingay sa lakas ng ulan. Pero mali pala ako dahil pagtapat ko doon ay nandun pala si Mang Obet. Yung isa na yun talaga ang literal na pinakamatibay sa inuman. At gaya ng dati, siya at yung mga bote ng gin na lang ang laging naiiwan.
Isa-isa nang nagpupulasan ang mga kainuman niya paglasing na at naubos na ang hatag niyang alak. Nakaupo si Mang Obet habang hawak pa sa isang kamay ang bote. Nakatulog na yata sa sobrang kalasingan. Basang-basa na siya doon pero parang wala siyang pakialam. Yung anak niyang si Berna na kaibigan ko ay nagsawa na rin sa kakasaway sa kanya. Laging nai-stress. Sobrang pasaway naman kasi ni Mang Obet. Kahit paano nakaramdam din naman ako ng awa nang makita ko na mag-isa lang siya doon at basang-basa sa ulan. Parang hindi naman kasi kaya ng konsensya ko na basta na lang siyang daanan doon. Kaya nilapitan ko at tinawag para subukang pauwiin. Pero nung tinatawag ko yung pangalan niya, nagulat ako nang bigla na lang niyang itaas yung kamay niya na parang kumukumpas sa ere, sabay mura. Napaatras ako. Akala ko ako yung minura niya. Tapos nagsasalita na siya doon. Yun bang kagaya ng mga tipikal na lasing na kung ano-ano lang ang sinasabi. Maya-maya naman bigla na lang kumanta. Yun yung trademark niya Yung pangmalakasan niyang kanta palagi na doon lang. Ala FPJ. Nangingiti na nabibuhisit ako. Tapos bigla na lang siyang tumahimik uli at yumuko. Noon ko uli siya tinangkang tawagin. Nang hindi sumasagot ay tinapik ko ng isang beses sa balikat. Wala pa rin siyang tugon. Nung uulitin ko ang pagtapik ay biglang nabitin ang kamay ko sa ere. Natigilan ako. Bakit parang matigas yata ang hipo ko sa balikat ni Mang Obet? Malamig yun. Oo kasi nga basang-basa na siya. Parang bigla akong kinabahan sa naiisip ko. Pero imposible ka ako. Ayun at nagrarant at kumakanta pa nga. Inalis ko sa isip ko yon. Pero para lang makasiguro ay tinapik ko ulit siya. Sa pagkakataong yun ay may kasama ng pagkapa kahit na nga kinakabahan ako. At ganun na lang ang pagkagimbal ko nang makumpirma ko na totoong matigas nga siya. Yung klase ng tigas niya nakagaya sa isang bangkay. Alam ko ang hipo nun dahil nung namatay ang ka-live-in ko ay niyakap ko siya at ganun na ganun din katigas. Napatingin ako sa mukha niya na natatakpan ng sombrero. Nanginginig ang mga kamay ko pero lakas loob ko yung tinanggal at nang hilakbot ako nang makita kong maputla at wala na siyang kulay. Nakatirik na rin ang mata. Napatakbo na ako sa bahay nila Berna at pinagkakalabog yun. Maya-maya pa ay nagkakagulo na ang mga kapitbahay ko. Sabi ng mga investigador ay inatake siya sa puso at may ilang oras ng patay nang matagpuan ko. Hindi ko na magawang kumibunon dahil nanlalaki pa rin ang ulo ko sa matinding kilabot. Hello sa inyo mga kapasta. Gusto ko lang pong magbahagi ng naging karanasan ko sa isang multo. Noong nagtatrabaho pa ako sa Recto Manila. Nangyari po ito may 3 taon na rin ang nakakaraan. Nakakahiyaman aaminin ko na dati po akong sex worker. Isa po ako sa mga babaeng tambay sa Avenida at Isetan Recto. Pagbebenta po ng panandaliang aliw ang trabaho ko. Inaalok ko ang mga lalaking kulang sa aruga at pagmamahal. Maganda rin naman ang kita doon, lalo na sa kagaya kong nasa kabataan pa. At kahit paano may itsura. Titiisin mo nga lang ang amoy at itsura ng mga parokyanong kadalasan ay amoy lupa na. Pero may mga gabi rin naman na matumal. Kagaya na lang nung gabing yun. Sa minalas-malas, hating gabi na nga wala pa akong naibubuk kahit isa. Mag-alas 12 na noon kaya nagpasya na akong umuwi. Nag-aabang na ako ng masasakyan sa may Quezon Boulevard nang biglang bumuhos nga yung malakas na ulan.
kaya sumilong muna ako. Wala na halos tao at sasakyan nun. Pero hindi naman ako natatakot kasi sanay na rin naman na ako. Siguro nasa mga 20 minuto na akong nakatayo doon nang makita ko yung isang lalaking nakatayo sa gitna ng ulanan sa may streetlight at nakapayong. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi ko kita ang muka. Pero sa porma at bihis, parang sa opisina nagtatrabaho. Nagtaka lang ako kung saan siya galing at bigla na lang lumitaw doon. Hindi ko nga siya nakitang parating man lang. Nabuhayin ako ng loob. Mukhang may prospect pa ako kako. Inobserbahan ko muna siya saglit bago ko i-approach. Sana lang hindi pa makasakay kaagad. Pero napaisip ako kung ano ba yung hinihintay niya. Kasi may mangilan-ngilan namang jeep, taxi at UV na dumadaan papasig. At maluwag pero hindi siya pumapara at hindi rin hinihintuan. Dahil nga nagbabaka sakaling makabuking pa, kaya para akong timang na sinugod ang ulan at lumapit dun sa lalaki at nakisilong kuno. Sabi ko, "Hi, makikisilong lang ako ah." Kahit medyo madilim, kita kong gwapo siya pero suplado. Tumingin lang sa akin at tumango. Pero okay lang yun, at least pumayag makisukob ako. Tinanong ko kung kanina pa ba siya naghihintay ng masasakyan doon kasi parang wala ka akong dumadaan. Pero wala siyang sagot. Diretso lang ang tingin. Umistyle na ako. Sabi ko, "Ang hirap palang mag-abang dito. Wala nang masakyan. Umulan pa." Natatakot tuloy ako. Pero deadma pa rin siya at napipikon na ako kaya diniretsa ko na. Sabi ko, "Baka gusto mong sumilong muna tayo at magpainit. Mukhang giniginaw ka na. Afford mo naman ako." Sabay haplos ko sa balikat niya. Sa pagkakataong iyon, tumingin na siya sa akin. Tapos sinundan niya ng tingin yung kamay kong nakahawak sa balikat at nagtiimbagang. Pero mas umagaw ng atensyon ko yung kakaibang lamig ng balikat niya. Hindi ko alam kung sa lamig lang ba ng panahon. Hindi naman kasi nababasa yung part niya na yun at ako nga ang basang-basa na. Pero hindi ko inalis yung kamay ko sa pagkakahawak at hinahaplos ko pa rin siya. Pero medyo naalarma ako sa biglang pagtalim ng tingin niya sa akin. Noon ko narinig yung sunod-sunod na busina ng isang taxi sa akin. Pagtingin ko ay si Jenner pala, yung kakilala kong driver. Pinapasakay niya ako. Kumaway ako sa kanya at sumenyas na maghintay, sabay turo sa lalaking katabi ko. Pero laking gulat ko nang biglang nawala yung lalaki sa tabi ko. Nagpalinga-linga ako pero wala na talaga. Napalapit ako sa taxi ni Jenner at tinanong kung nakita ba niya kung saan pumunta yung lalaking katabi ko. Sino daw lalaki? Mag-isa lang daw akong nakatayo doon. Nagtaka ako. Inisip ko kung binibiro niya lang ako. Pero seryoso yung mukha niya. Pilit niya akong pinasakay kasi basang-basa na ako. Lumingon pa ako sa paligid bago sumakay. Pero talagang hindi ko na nakita yung lalaki na bigla na lang nawala. Tinanong niya ako kung ano ba kasing ginagawa ko sa ulanan at para daw akong luka-luka na hinahaplos yung pole nung streetlight. Nanlaki yung mata ko sa sinabi niya at kinuwento ko na nga sa kanya kung paano ko binalak diskartehan yung lalaki. Kinilabutan ako nung nailing niyang sinabi na imbes makapangbiktima ako, ako ang nabiktima nung lalaking deads na. Kung tama daw ang hinala niya, yung lalaking muntik ko nang maibuk, yung kaluluwa nung lalaking hinold up at napatay doon mismo sa pwesto na yon. May ilang buwan na ang nakakaraan. Marami na rin ang nagsabi na nakita nila yung multo nun, na kaya daw siguro hindi matahimik ang kaluluwa dahil hindi pa nahuhuli yung sospek na may kasama daw isang sex worker na kagaya ko. Habang sinasabi ni Jenner iyon ay halos manigas ako sa pinagsamang ginawa at kilabot. Kaya pala siya super deadma sa akin
ay dahil deads na pala siya. Mula noon, hindi na ako nag-abang ng mga prospect doon. Nagbago na po kasi ako dahil pinakasalan ako ni Jenner at ngayon ay masaya kaming nagsasama. Avid listener po ako ng channel na to, pero first time ko lang pong magbabahagi ng kwento. Ako nga po pala si JD na taga Montalban, Rizal. Ang isishare ko po sa inyo ay yung pambihira at kakilakilabot na karanasan ng papa ko na isang tricycle driver. Nangyari po ito isang gabi sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nakapila raw noon si papa sa terminal nila pero napagpasyahan niyang umuwi na lang dahil lumalakas pa ng gusto ang hangin at ulan. Tutal naman daw ay madalang na rin ang mga pasahero dahil mag-aalas 8 na din ng gabi noon. Kaya kesa mas stranded pa siya ay sinagasan na niya ang ulan. Habang binabagtas daw niya ang mahabang kalsada ay kinakabahan din siya dahil sa lakas ng hangin ay may mga puno na raw siyang nadaanan na halos magtumbahan na. Liliko na raw sana siya papasok sa lugar namin nang may naaninag siyang isang tao na kumakaway at tila pinapara siya. Hininaan daw niya ang ilaw at nagminor ng patakbo. Nang malapit na siya dito ay nakita niyang matandang lalaki pala iyon na basang-basa na at may kasamang isang batang lalaki na nasasakluban ng kapote. Malaki ang kapote kaya halos hindi na makita yung bata. Nakiusap daw yung matanda na kung pwede silang ihatid ng apo niya sa kabilang barangay. Namukaan daw niya yung matanda at naalala niya na naisasakay niya na iyon. Nag-alangan daw siyang ihatid kasi mapapalayo pa siya. Pero naawa naman daw siya dahil kita niyang nanginginig na sa ginawang dalawa. Lalo na ang matanda dahil basang-basa na nga ito. Kaya napilitan siyang isakay at ihatid iyon sa sinabing lugar. Habang tumatakbo sila, ay tinanong daw ni tatay kung bakit naman kung kailan gabi na at kalakasan pa ng ulan, saka naman sila lumabas ng bahay. Sa paos na boses ay sinabi raw ng matanda na kailangan na raw niya kasing maibalik ang apo niya sa nanay nito na anak niya. Hindi na raw niya kasi maaalagaan pa ang apo. Sabi naman ni papa na bakit nga kailangan noong gabi pa na yun, pwede namang kinabukasan. Baka raw magkasakit pa sila noon. Pero hindi na raw sumagot ang matanda. Maya-maya ay kinalabit na siya nito para pahintuin sa tapat ng isang bahay. Medyo humina na ang ulan noon, pero nagtaka siya ng ilang segundo na ang nakalipas ay hindi pa bumababa ng tricycle ang mga iyon. Kaya sinilip niya. Pero laking gulat niya nang makita niyang wala na roon yung matandang lalaki, pero naroon pa yung bata. Napababa daw siya at umikot sa pinto. Wala nga talaga yung matanda roon. Tinanong daw niya yung bata kung nasaan yung kasama niya pero umiling lang ang bata na parang hindi alam ang nangyayari. Sa tansya ni papa ay parang nasa edad mag-aapat lang yung batang lalaki. Nagpalinga-linga siya pero wala siyang makitang ibang tao. Napailing na lang daw si papa kasi okay lang naman daw kung walang pambayad. Pero bakit basta na lang iniwan doon ang bata? Pero ang ipinagtataka rin niya kung paano nito nagawang makalabas ng tricycle at mawala ng ganong kabilis. Noon siya napatingin sa bahay na nasa harap niya. Doon siya pinahinto ng matanda. Kaya malamang doon ang bahay ng anak nito. Wala siyang natanaw na tao pero bukas ang ilaw. Sinabihan niya ang bata na hintayin lang siya. Lumapit siya sa bahay at nagpatao po. Makailang beses din siyang tumawag bago may sumagot at nagbukas ng pinto. Isang babae raw. Nasa tansya niya nasa edad 30 at bayat na parang may sakit ang lumabas. Tinanong siya nito kung anong kailangan niya. Sinabi ni tatay na
may isang matandang pumara sa kanya kasama ang isang bata at nagpahatid doon sa bahay niya. Sabay turo niya daw doon sa batang nakaupo sa loob ng tricycle. Sinipat pa muna ito ng babae bago nanlaki ang mata at sinabing anak nga niya iyon. Pagkasabi nun ay inakay daw ni Papa yung bata papunta sa nanay niya. Hinanap naman ng babae ang naghatid at sinabi nga ni Papa na bigla na lang nawala yon. Nagtataka rin yung babae pero kinumpirma niya na tatay nga niya ang naghatid base sa description ni Papa at sa kapote nito na suot pa ng anak niya. Nagpasalamat na lang ito at umalis na rin si Papa. Nang makabalik na siya sa lugar kung saan niya isinakay yung maglolo ay nakita niyang nandoon ang patrol ng barangay at may ilan ding mga tao na tila may pinagkakaguluhan. Nang makiusyoso si Papa ay nalaman niyang may matanda raw na nabagsakan ng puno sa looban na yon at patay na nang matagpuan nila. At nang hilakbot si Papa nang makita niyang iyon yung matandang pumara sa kanya. Kaya pala biglang nawala ay dahil multo na lang pala yung naghatid sa apo niya sa nanay niya. Nang makauwi si Papa ay namumutla at hindi makapagsalita. Nang mahimasmasan ay saka lang namin nalaman ang nangyari at maging kami ay kinilabutan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rowan. Bata pa po ako nang mangyari yung masakit na karanasan ko na yon. Pero magpasa hanggang ngayon ay patuloy ko pa rin yung nararanasan sa tuwing umuulan. Panganay po ako sa aming 3 magkakapatid. Ang mama ko po ay isang teacher at ang papa ko ay isang seaman. Noong panahon na mangyari iyon, nasa 10 taon ang edad ko. Si Rona na sumunod sa akin ay 8 at si Robin na bunso ay 6. Nung una po ay masaya ang pamilya namin. Ramdam ko yung pagmamahal sa aming magkakapatid nila mama at papa. Pero simula nang mangyari yon, ang mga kapatid ko na lang ang minahal nila at hindi na ako. Dahil po iyon sa pagkawala ng 2 kong kapatid na sa akin nila isinisisi. Noong maliliit pa kami ay doon pa kami nakatira sa Marikina dahil parehong nagtatrabaho sina mama at papa. Madalas ay kaming 3 magkakapatid ang naiiwan sa bahay. Pinapatignan niya lang kami sa kapitbahay namin. Isang araw, bumuhos ang malakas na ulan. Napatili sa tuwa ang 2 kong kapatid. Ilang araw na nilang hinihintay na umulan dahil gustong-gusto nilang maligo. Pilit nila akong inayang lumabas para maligo. Pero ayoko kasi alam kong magagalit si mama. Pero bigla na lang silang tumakbo sa ulanan. Wala na akong nagawa kundi sumunod sa kanila. Saway ako ng saway pero kalaunan ay nakipagharutan na rin ako. Naghahabulan kami, nagtatawanan. Bigla na naman tumakbo si Robin palabas ng gate. Kasunod si Rona. Hinabol ko sila at sinabihan na sa loob lang kami. Pero hindi sila nakinig at tuloy pa rin sila sa pagtakbo. Hanggang sa bigla na lang sumulpot ang isang truck at mabilis ang takbo at nabundol silang 2. Kitang-kita ko na tumilapon ang katawan ng 2 kong kapatid bago sila bumagsak sa semento at nangisay. Ang huling natatandaan ko noon ay sigaw ako ng sigaw bago ako parang namanhid at natulala na lang. Ang sumunod na naramdaman ko na lang ay ang masasakit na sampal at sabunot ni mama. Galit na galit siya sa akin. Ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng 2 kapatid ko. Kung binantayan ko raw silang mabuti, buhay pa raw sana sila. Ako raw ang pumatay sa mga kapatid ko. Sana raw ako na lang ang namatay. Magmula noon, hindi na lang kapatid ang nawala sa akin, kundi pati magulang. Dahil pati si Papa ay nagalit sa akin. Hindi raw nila ako kayang makita. Kaya ipinaalaga nila ako sa kapatid ni Mama sa Leyte. Tumutol ako, umiyak ako, nagmakaawa pero hindi raw nila ako mapapatawad. Pagtapos ng libing ay
isinama na ako ni Tita Inday sa probinsya. Nagpapadala sila kina tita ng sustento para sa akin. Pero simula noon ay hindi ko na sila nakita. At noon din nag-umpisa ang mga kakatuwang pangyayari na paulit-ulit gumugulo sa akin. Wala pa akong 1 linggo noon kina Tita Inday. Wala akong ginawa kundi umiyak. Hindi rin ako kumakain. Palagi kong iniisip yung sinabi ni Mama na ako ang pumatay sa mga kapatid ko, na sana raw ako na lang ang namatay. Isang araw nasa bintana ako nang biglang umulan ng malakas. Hindi ko pansin yun nung una, pero bigla akong nakarinig ng mga batang nagtatawanan. Pagtingin ko sa labas ay nakita ko sina Rona at Robin. Nakangiti sila at inaaya akong maligo sa ulan. Natuwa ako kasi nakita ko uli yung mga kapatid ko. Sumunod ako sa kanila sa labas. Tapos naglaro kami. Ang saya-saya namin habang nagtatawanan. Tapos bigla na lang nasagasaan sila ng truck. Nakita ko na lang silang duguan. Nung lalapitan ko na sila, natakot ako kasi bigla silang tumayo at hinabol nila ako. Sigaw ako ng sigaw. Nagulat na lang ako nang yugyugin ako sa balikat ni Tita Inday. May dala siyang payong. Bakit daw ako naligo sa ulan? At sigaw daw ako ng sigaw. Tumingin ako sa kalsada. Naroon pa rin ang mga kapatid ko. Pero normal naman ang itsura nila. Tinuro ko sila kay tita. Pero hindi niya sila nakikita. Nagtataka ako bakit hindi sila nakikita ni tita. Isang gabi, natutulog na ako. Bigla uling umulan. Nagising ako kasi nadidinig ko si Robin. Tumatawa. Tapos tinatawag ako ni Rona. Bumangon ako tapos nakita ko sila sa labas. Naliligo sila sa ulan. Kaya tumakbo ako doon at nakisali. Pero maya-maya, pagtingin ko, hindi na sila tumatawa. Galit sila sa akin. Nanlilisik yung mga mata nila. Tapos nakita ko na may dugong tumutulo mula sa ulo nila. Nagsisigaw ako sa takot. Maya-maya, nandun na naman si tita. Pinapagalitan ako dahil naligo na naman daw ako sa ulan. Hating gabi na. Maraming beses pang naulit yon. Tuwing umuulan, inaaya nila akong maligo. Hanggang isang araw, dinala ako ni tita sa isang bahay. Doon daw muna ako titira kasi nababaliw raw ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon. Pero isang araw, pinalabas din nila ako kasi magaling na raw ako. Pero minsan, may mga pagkakataon pa rin sa tuwing umuulan na nadidinig ko yung mga boses ng mga kapatid ko na tumatawa tapos biglang iiyak. Tinatakpan ko na lang ang tenga ko o kaya nakikinig ako ng malakas na music. 22 na po ako ngayon at si Mama hanggang ngayon hindi pa rin niya ako napapatawad at hindi na po ako umaasa doon. Ako po si Merlita, taga Karuhatan, Valenzuela. Naisipan ko lang pong ipadala sa inyo ang karanasan kong nakakatakot nung tag-ulan. Medyo matagal na rin naman po. Noong 2012 pa nangyari. Hindi ko lang talaga makalimutan. Lagi ko pa rin naaalala kapag umuulan yung sobrang nakakatakot na pangyayaring iyon. Nasa 5 buwan na ang ipinagbubuntis ko noon na panganay kong anak. Single parent po ako. Hindi po ako nahihiyang sabihin sa inyo na tinakbuhan ako ng lalaking nakabuntis sa akin. Hindi ko na po hinabol dahil hindi ko rin naman siya mahal. Lasing lang po kaming pareho nang may mangyari sa amin. Kahit ganon ang nangyari, ay itinuloy ko pa rin ang pagbubuntis ko. Pero umuwi po ako ng probinsya. Nagpaalam ko kina Mama at Papa dahil nahihiya rin po ako para sa kanila. Kasalukuyan po kasi akong nasa college pa noon. Kay Lola na muna po ako tumira, nanay ng mama ko. Dinadalaw ako ni Mama halos linggo-linggo kapag wala siyang pasok sa opisina nila. Nung nagkaroon ng bagyo, sinabihan ko sina Mama na wag na muna silang magpunta dahil hindi maayos ang daan. Tapos nawalan pa ng kuryente.
at gamit lang naming ilaw ay yung DIY na gasera ni Lola. Garapon na pinuno ng asin, nilagyan ng bulak na metsa at saka binuhusan ng gamit na mantika. 2 po yun. Sabi ni Lola, sa gabi lang namin sisindihan dahil sa umaga kahit makulimlim may liwanag naman ng konti sa bahay. Sanay ang lola ko na natutulog ng maaga dahil maaga rin siyang gumigising. Ako naman nung gabing yun, hindi ako makatulog. Pabiling-biling ako. Malakas ang ulan at mahangin pero naiinitan ako. Hindi ako mapakali. Bumangon ako at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Tapos bumalik na ako sa higaan. Isa lang ang kwarto sa bahay ni Lola pero 2 ang kama kaya tag-isa kami ng higaan. Nakahiga na ako at pinipilit makatulog nang mapatingin ako sa bubungan. Narinig ko kasi ang pagkalampag ng yero. Walang kisame kaya dinig na dinig kapag may ingay sa bubungan. Kahit kaluskos lang. Nakita kong bahagyang umangat ang yero. Tapos bumababa ulit. Basta paangat-angat kaya naisip ko siguro gawa ng malakas na hangin tinatangay. Nag-alala rin ako dahil baka nga tuluyang tangayin ng hangin ang bubong ni Lola. Kaya bumangon ako. Gigisingin ko sana si Lola para ipakita ang paangat-angat na bubong nang bigla akong matigilan. Paano? May nakita akong sumilip nang muling umangat ng konti ang bubong. Napasigaw ako na siyang ikinagising ni Lola. Dali-dali niya akong nilapitan at tinanong. Hindi ako makapagsalita. Tinuro ko na lang ang siwang sa bubong. Alam kong nakita rin ni Lola ang nakita ko kaya nagmamadali siyang nagpunta ng kusina at kinuha ang asin. Isinaboy niya sa butas. Dinig na dinig namin ang mabibigat na yabaga sa bubungan na parang tumakbo tapos biglang nawala. Hindi ko alam kung lumipad ba o ano. Ang nakita ko kasi kaya ganoon na lang ang takot ko ay mabalahibong muka. Sa pag-angat ng bubong ay nasilip ko rin na may pakpak siya. Maitim siyang lalaki. Nakakatakot talaga ang itsura. Kahit madilim ay kitang-kita ko ang hilatsa ng pagmumuka. Ang sabi ni Lola, tik-tik daw yon. Dahil madilim, maulan at wala ngang kuryente kaya malakas ang loob. Noon ko natiyak na hindi pala takot sa tubig ang isang tik-tik dahil kahit umuulan ay nagawa pa rin niyang mag-aswang. Sabi ni Lola, iba't iba ang uri ng mga aswang. Marami raw ang mga yon kaya hindi malayo na meron ngang hindi takot sa ulan. Nang sumunod na gabi ay doon na kami sa sala na tulog ni Lola. Doon namin inilatag ang comforter dahil maayos ang bubungan sa bandaron. Hindi raw ako magagalaw doon ng tik-tik. Isang masayang pagbati po. Ako si Christine. Ang kwento ko po ay tungkol sa naging kaibigan ko dati sa probinsya, si Melody. Para sa akin, napakamahiwaga po ng pangyayaring yun. Hindi naman po talaga ako taga roon. Bale, taga ibang baryo ako pero nang dumating ang bagyo, ay isa po sa nasalanta ang bahay namin. Ang mga nanay at tatay ko, pati kapatid kong maliit ay nakitira muna sa mga tita ko sa ibang bayan. Pero ako, naghanap ako ng matitirahan na medyo malapit pa rin sa baryo namin. Kasi alam ko pong matatagalan bago muling itayo ang bahay namin. Mauna pa na makabalik kami sa eskwela. 18 na po ako noon pero nasa 4th year high school pa lang ako. Huminto kasi ako ng 2 taon. Pumayag naman sila nanay na makitira muna ako sa kaibigan kong si Ruby. Kasi ang nanay ni Ruby ay kaibigan din ni nanay. Tapos si Melody naman ay kapitbahay nila Ruby. At iisa lang ang pinapasukan naming school. Pamilyar na kami sa isa't isa kaya naging kaibigan ko na rin. Nung humupa ang ulan ay sumama siya sa amin ni Ruby para tignan ang lagay ng bahay namin sa kabilang baryo. Tapos tumulong siya sa pagkuha ng mga mapapakinabangan pang gamit. Medyo humina lang ang bagyo pero panay pa rin ang ulan nun kaya hindi pa magawa ang bahay namin. Isang beses, nag-text sa akin ang nanay ko. Pinapapunta ako sa bahay ng tita ko kung saan sila tumutuloy. May handaan kasi, birthday ni tita.
Pinapatulong ako ni nanay sa pag-aasikaso kaya nagpaalam ako sa nanay ni Ruby na pupunta muna ako sa bayan. Dapat kasama ko si Ruby kaya lang nagpasama rin sa kanya ang pinsan niya. Hindi ko alam kung saan sila pumunta kaya ako na lang ang umalis. Dahil nga sa maulan pa rin kaya nahirapan akong mag-abang ng masasakyan. Ilang minuto na akong nakatayo sa waiting shed. Wala pa rin dumadaan na tricycle papunta sa sakayan ng jeep. Kung may dumaan man ay may sakay naman. Iniisip ko na nga noon na maglakad kahit malayo pa ang terminal ng jeep. Habang nag-iisip pa ako, natanaw ko si Melody na paparating. Natuwa ako kasi may makakasabay na ako sa paglalakad. Pero napansin ko na parang matamlay siya at wala rin siyang dalang payong. Tinawag ko siya nung malapit na siya sa akin. Tumingin naman siya. Tinanong ko kung papunta ba siya sa labasan. Sabay na kami para pati mapayungan ko siya. Sabi ko pa, bakit nagpapakabasa siya sa ulan? Kahit na ba mahina lang yung ulan tsak na mababasa pa rin siya. Tumingin lang siya ulit sa akin. Inulit ko yung tanong ko kung saan siya pupunta. Sumagot naman siya pero napakahina ng boses. Sabi niya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kinabahan ako. Tingin ko, may problema siya. Kaya sabi ko, umuwi na lang muna siya. Hindi siya umimik. Yumuko lang siya. Hindi naman ako nagmamadali kaya sinabi kong ihahatid ko na lang siya pabalik sa bahay nila. Umiling siya. Nahiwagaan talaga ako sa kilos at sinabi niya. Tapos, naglakad na ulit siya ng mabagal. Nung sinabayan ko siya, pinigilan niya ako. Sabi niya, hindi raw ako pwedeng sumama sa kanya. Hinawakan pa niya ako sa braso. Napatingin ako sa kamay niyang nakahawak sa braso ko kasi naramdaman ko yung lamig. Pero naisip ko, gawa siguro ng malamig na panahon. Tapos basa ang kamay niya na natuyo kaya malamig. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko nang talikuran na niya ako at ipinagpatuloy ang paglalakad niya. Kung uso na ang cellphone noon na may camera at video, baka binidyuhan ko o kaya ay kinuha na ng litrato. Kasi kakaiba talaga yung pakiramdam ko sa kanya nung mga sandaling iyon. Parang may mali. Bago siya tuluyang makalayo sa akin, ay muli ko siyang tinawag. Huminto naman siya at lumingon. May sasabihin sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si Ruby ang nasa kabilang linya. Ibinabalita sa akin na isinugod daw sa ospital si Melody kasi nahirapang huminga. Biglang nanginig ang katawan ko at gumaralgal ang boses ko sa pagtatanong kay Ruby na sigurado ba siya. Sa mga sandaling yun kasi nakausap ko siya sa cellphone ay nandun pa si Melody at nakalingon sa akin. Kinumpirma ni Ruby ang sinabi niya dahil nakita pa raw niya nang isakay sa tricycle si Melody ng mga magulang niya patungong ospital nga. Tuluyan na akong tinalikuran ni Melody at nagpatuloy siya sa paghakbang ng mabagal. Si Ruby nagtataka na sa akin kasi hindi na ako sumasagot. Nakatitig pa kasi ako kay Melody. Natulala ako sa pangyayari. Nung araw ding iyon ay pumanaw na nga si Melody kasi malala na pala ang sakit niya sa baga. Nang ikwento ko yun sa nanay ko, pati kina Ruby at nanay ni Melody, iisa lang ang sinabi nila. Baka raw nagpaalam lang sa akin ang kaluluwa ni Melody o bukas ang third eye ko kaya nakita ko ang umpisa ng paglalakbay niya bilang kaluluwa sa gitna ng tikatik na ulan. Magandang araw. Ang karanasan po ng pamilya namin ay naging napakasakit po dahil hindi ibang tao ang involved, kundi miyembro lang din po ng pamilya namin. Ako po si Chona, ang panganay sa 5 magkakapatid. 23 na ako ng panahon na yon. Alam ko naman po na sa mag-asawa ay hindi maiwasan ang pag-aaway. Pero alam ko rin
na hindi lilipas ang mga araw ay magbabati at magbabati sina mama at papa. Ang hindi namin inaasahang magkakapatid ay yung aabot pala sa punto ng paghihiwalay ang simpleng away nila nung gabing yun. Ayon kay mama ay may bago na naman daw na babae si papa. Sabi naman ni papa, wala raw yun. Huwag daw maniwala si mama sa mga chismis ng kapitbahay. Kami naman pag gano'n ang away nila, hindi kami nag-aalala. Kasi lagi namang gano'n. Laging may pinagsesilosan si mama, kaya nasanay na kami. Hindi niya kikibuin si papa. Pero pag sinuyo siya ni papa, ay magpapasuyo naman siya. At okay na sila ulit. Pero nung gabi ngang yun, ay biglang nag-stalkwa si mama. Binilinan pa niya ako na ako na muna ang bahala sa mga kapatid ko. Noon lang ginawa ni mama ang maglayas kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi naman ni papa, hayaan daw namin. Natuto raw umalis kaya hintayin na lang daw namin na matuto ring bumalik. Pero kahit ganun ang sinabi niya, ay hindi ko maiwasan na mag-alala kay mama. Siguro mga 2 o 3 linggo yun na lumipas. Umaga nun, nagising ako sa sigaw ng kapatid ko. Napabarikwas ako ng bangon. Kaya pala, si papa raw ay parang nai-stroke. Hindi makagalaw at nangingiwi ang bibig. Nagmamadali akong tumawag ng tricycle para madala si papa sa ospital. Kasama ko ang isa sa mga kapatid ko. Habang papunta kami sa ospital, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil tag-ulan naman talaga nun. Nakasandal sa balikat ko si papa. Napansin ko na itinuturo niya ang ibabang bahagi ng katawan niya. Hindi ko maintindihan kaya sabi ko, huwag nang mag-alala at malapit na kami sa ospital. Ang dami pang naging aberya nun bago kami makarating sa ospital dahil nga sa lakas ng ulan. Naipit kami sa traffic. Muntik pa kaming mabangga dahil nagmamadali nga ang driver na maihatid kami sa ospital. Emergency kasi. At kung kailan malapit na, ay saka pa nasiraan ng tricycle. Inakay na lang naming magkapatid si papa. Kahit nabasa na kami ng ulan dahil hindi kami nakapagdala ng payong sa pagmamadali. Pagdating po namin ng ospital, nang matignan na ng doktor si papa, ay sinabi sa akin na punong-puno raw ng sugat ang ari ni papa. Yun pala ang tinuturo sa akin ni papa kanina sa tricycle. Pero ang lumabas na resulta sa mga ginawang pagsusuri ay normal. Nakapagtataka dahil kitang-kita naman na na-mild stroke siya. May nakapagbulong sa akin na staff sa ospital ding iyon na subukan ko raw dalhin sa albularyo. 2 araw lang na na-confine si papa. Umayos naman ng konti ang lagay niya. Hindi na siya nakangiwi at medyo naigagalaw na niya ang kamay at paa niya. Ang kaso, yung ari niya, yun po ang lumala. Mas dumami pa ang sugat at umiiyak talaga si papa kapag nagbabanyo siya. Awang-awa ako noon kay papa. Habang hinihintay ko si papa na lumabas sa banyo, ay napatingin ako sa bintana. Nagulat ako. Nasa harapan ng bahay namin si mama, nakatayo sa gitna ng ulanan. Wala siyang payong at nakatitig lang sa pintuan ng bahay namin. Kaya nagmadali ako sa pagkuha ng payong tapos lumabas ako para papasukin siya. Pero hindi siya pumasok. Kinamusta lang niya ang lagay ni papa. Matapos niyang malaman ay umalis na ulit siya. Nahiwagaan ako sa kilos ni mama. Hindi ko na siya maintindihan nun. Mas pinili pa niyang maglakad sa ulanan paalis kaysa pumasok sa bahay. Parang inalam lang talaga niya ang sitwasyon ni papa. Nang maipaalbularyo na namin si papa, ang sabi ng albularyo, isang malapit kay papa na miyembro ng pamilya ang may gawa ng kulam sa kanya. Ipinakita sa akin ng albularyo ang lumabas sa tawas at tumutugma iyon sa itsura ni mama. Nanlalaki ang ulo ko sa isipin na si mama ang nagpakulam kay papa. Dahil doon, pinuntahan ko si mama sa tinutuluyan niyang kamag-anak namin. Pagdating ko ron, hinila ako ni tita
sa isang sulok ng bakuran nila sa labas at kinumpirma sa akin na may ginagawa nga si Mama. May alam kasi si Mama sa pangungulam dahil ang lola namin na nanay niya ay mangkukulam po sa baryo. Sinubukan kong kausapin si Mama. Sabi ko, patawarin na si Papa. Pero nagmatigas si Mama. Nakumpirma niya raw kasi na totoo ang relasyon ni Papa sa katrabaho at nagkaanak pa raw. Parang gumuho ang mundo ko noon. Ang nangyari po ay unti-unting kinain ng mga sugat ang ari ni Papa hanggang sa maagnas iyon at iyon na rin po ang ikinamatay niya. Pagkababang luksa ay sakalang bumalik si Mama sa bahay namin. Hanggang ngayon, mabigat ang dibdib ko sa nangyari na sarili kong ina ang kumitil sa buhay ng Papa namin. Pero hindi ko naman maisisisi lahat kay Mama dahil mabigat din naman ang naging kasalanan ni Papa sa kanya. Napagod na siguro si Mama sa pagmamahal kay Papa. Napalitan ng galit at pagkasuklam kaya nagawa niya yon. Pero may mga gabing naririnig ko si Mama na umiiyak sa kwarto nila ni Papa. Eyang na lang po ang itawag niyo sa akin. Sales lady po ako sa isang mall dito sa probinsya namin. Madalas po ay ako ang closing sa team kaya matik na gabi na ako nakakauwi. Hindi naman po ako natatakot dahil lagi akong may dalang balisong na ang tatay ko mismo ang bumili para sa akin. Hindi raw niya kasi ako laging masusundo kaya mainam na meron akong panlaban sa kung sino mang magtatangka sa akin ng masama. Bukod sa balisong, lagi rin akong pinagbabao ni tatay ng asin para kung sakali man daw na may masamang elemento ang umatake sa akin ay may panlaban din ako. Hindi lang daw aswang ang takot sa asin, pati engkanto rin. Nakakasugat din ang balat nila. Natatawa na lang ako kay tatay pero sinusunod ko naman ang mga bilin niya. Wala na kasi kaming nanay kaya siya na lang ang nag-iisang magulang namin ng kapatid kong si Empoy. Isang gabi habang pauwi ako, bumagal ang paglalakad ko nang makarinig ako ng kaluskos na sa tingin ko ay nanggagaling sa talahiban. Kinuha ko ang flashlight at inihanda ko na kaagad ang balisong ko. Sa isang kamay flashlight ang hawak ko, sa kabila naman ay balisong. Kinabahan ako. Ang nasa isip ko noon ay aswang. Urong-sulong ang mga paa ko. Pero likas sa akin ang pagiging matapang at nangibabaw sa akin ang kuryosidad kung ano ba yung kaluskos na narinig ko. Kaya ipinagpatuloy ko ang paghakbang palapit sa mga talahib. Nung makalapit na ako ay ganoon na lang ang gulat ko nang biglang tumambad sa akin ang isang babaeng nakapatong sa isang lalaki. Hindi sila mga aswang, kundi mga taong gumagawa ng milagro. Alam niya na siguro ang ibig kong sabihin. Muntik na akong mapamura. Nagmadali na lang akong umalis. Sila naman, nagmadaling tumayo nang mailawan sila ng flashlight ko. Pagdating sa amin ay saka ako natawa sa nakita ko. Sunod na gabi, hindi ako makauwi agad. Hinintay ko muna kasing humupa yung ulan. Nung ambon-ambon na lang ay nagpasya na akong maglakad pa uwi. Nilalakad ko lang talaga dahil hindi naman ganun kalayo ang bahay namin sa mall na pinagtatrabahuan ko. May payong naman ako kaya okay lang, basta hindi na malakas ang ulan. Nang mapatapat na naman ako sa may talahiban ay may narinig na naman akong mga pagkaluskos. Napabuntong hininga na lang ako kasi naisip ko na sila na naman siguro yon. Sa loob-loob ko, ang tibay naman nila. Magkasunod na gabi pa talaga. At kahit umuulan na, walang patawad. Wala ba silang bahay? O baka naman, bawal ang relasyon nila, kaya sa talahiban na lang. Lalampasan ko na lang sana nang makarinig ako ng medyo malakas na pag-ungol. Hindi ko lang mawari kung sa tao ba o sa hayop. Napahinto ako sa paglalakad at napalingon sa talahiban. Kinuha ko kaagad ang balisong ko at flashlight.
hindi ko tuloy mahawakan ng ayos ang payong. Dahil matapang nga ako kaya inilawan ko ang banda ng talahiban na pinanggagalingan ng kaluskos at pag-ungol. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ko ay nalunok ko ang tapang ko. Paano'y ang nakita ko ay isang aswang. Opo, hindi ako maaring magkamali kasi nung bata pa ako, nakakita na rin ako ng ganung uri nung buhay pa ang nanay ko. Nakakatakot talaga ang muka na maihahalin tulad sa zombie na napapanood lang natin. May mga dugo siya sa bibig at meron siyang nilalantakan sa talahiban. Hindi ko na po nakuhang tignan kung ano yon, kung tao ba o hayop ang nilalapa niya dahil napatakbo na ako sa sobrang takot. Nabitawan ko na nga ang payong ko at halos liparin ko na nga ang daan pa uwi sa amin. Mukhang hindi naman ako hinabol ng aswang dahil nang lumingon ako ay wala siya. Pero sigurado ako sa nakita ko na aswang talaga. Kinabukasan, ang natagpuan sa talahiban ay isang patay na kambing. Kaya sabi ng tatay ko, iyon daw siguro ang nakita kong nilalapan ng aswang. Mula noon, sinusundo na talaga ako ni tatay. Kapag hindi niya ako masusundo, ay hindi niya ako pinapapasok sa trabaho. Ako po si Nori. Nabibilang po ako sa pamilya na may mga third eye. Magmula pa man sa mga ninuno namin. Kilala po ang pamilya namin sa baryo na lahing may mga third eye. Ang mga kamag-anak po namin, pati si nanang, tatang at mga kapatid ko, lahat sila proud at gustong-gusto nila na meron sila nun. Ako lang yata ang hindi nagkagusto dahil mas nangibabaw sa akin ang takot sa tuwing makakakita ako ng hindi normal na tao, kagaya ng mga espiritu, masama man o mabuti, iba't ibang elemento, at ilang beses na rin po akong nakakita ng aswang. Hindi nga lang po ako marunong makipaglaban gaya ng tatang at kuya ko. Isang gabi, nagkaroon ako ng masamang panaginip. Malaking pagbaha na lumampas na sa bubungan namin, kaya kung saan-saan na lang daw kami nakakapit para makaligtas. Sa panaginip ko, ang dami kong nakitang mga bangkay na naglutangan sa mataas na baha. Yung iba nga ay naanod pa malapit sa pwesto ko. Kaya sigaw ako ng sigaw at iyak ng iyak. Nang magising ako ay talagang umiyak ako ng umiyak dahil sa panaginip na yon. Kinabukasan din po ay pumasok na ang bagyo sa lugar namin. Naalala ko ang panaginip ko, lalo na nang unti-unting magbaha. Sinabihan ko na sina nanang at tatang na lumikas na kami dahil baka lumaki ang baha gaya ng sa panaginip ko. Ilang tag-ulan at pagbaha na raw ba ang dinaanan namin. Hindi naman nakakaabot sa ikalawang palapag ng bahay namin. Laging hanggang unang palapag lang at hanggang binti lang naman ang laki. Mahirap daw sa evacuation area at wala rin naman kaming mapupuntahang kamag-anak sa ligtas na lugar. Kaya kung babahaman daw ay hihintay na lang namin na lumiit. Hindi ko sila napilit pero kinakabahan talaga ako habang tinititigan ko ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Mga ilang oras pa ang nakalipas ay naging tuloy-tuloy ang pagtaas ng baha. Lumampas na sa binti at lumampas na rin sa unang palapag ng bahay namin. Sa madaling salita, ang laki ng baha sa panaginip ko ay nangyari na nga po. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Rumaragasa ang paglaki ng baha kaya kaming pamilya ay nagkahiwa-hiwalay. Nakapitan ko pa noon ang kapatid kong bunso na lalaki. Kaso, nang umalon ang tubig ay nabitawan ko rin siya. Tarantang-taranta ako noon. Halos mapaos na ako sa kakasigaw. At si nanang, nakita ko pa siyang kinakawayan ako. Sinesanyasan na kumapit mabuti. Lalapitan daw niya ako.
Pero maya-maya lang ay hindi ko na rin siya makita. Hindi ako makaiyak sa sobrang pagkasyak ko sa mga nangyayari. Si tatay at iba ko pang kapatid, hindi ko na sila namataan. Yung mga rescuers nang dumating ay wala na akong nakita maski isa sa pamilya ko. Liblib kasi ang lugar namin kaya nahirapan din silang pasukin. Isa ako sa mga nadala sa evacuation area. Nung nandoon na ay saka kami nagkita ng kuya ko. Pero bukod kay kuya ay wala nang naisalba pa sa miyembro ng pamilya namin. Maraming kinuhang buhay ang bagyo at baha na yon. Kung nakinig lang sana sila sa akin, baka magkakasama pa kami ngayon. Kaya kapag umuulan, kahit mahinang ulan lang, hindi ko maiwasan na maalala ang masamang pangitain sa panaginip ko at ang pagkawala ng aking pamilya. Kasama pala sila sa mga nakalutang na patay noon sa baha sa panaginip ko.